At so ayan, hi guys! Welcome back sa channel natin at ito na nga po si spoilers para kay chapter 1185. So medyo napaaga itong si spoiler natin, kaya yan, huwag na natin patagalin pa. Simulan kaagad natin yan. At dito nga yan magsisimula, balik ulit kay Brooke at saka nga rito kay Queen Candle. So hindi pa tapos yung flashback nga patungkol rito kay Brooke. At dito may kita na itong si Brooke ay apprentice pa lang nito ni Candle. So ito, royal guard pa lang dyan. Itong si Candle. At ito nga, tinuturuan ngayon ni Candle itong si Brooke kung paano gumamit ng sandata. Ito nga yung kanyang espada. At maliban dyan sa pagtuturo ni Candle kay Brooke kung paano gumamit ng espada, ay tinuturuan niya rin si Brooke ng tamang etiquette. So ito nga, may kita natin kung paano turuan ni Candle itong si Brooke kung paano kumain ng maayos at kung paano yung kumilos ng tama sa harap ng hapagkainan. But then ay pagkatapos niya na isa pang montage yung may kita natin patungkol rito pa rin kay Brooke. But this time, ang kasama niya naman sa montage na to ay ito nga si Princess Yuri. So dito ipapakita yung pagkakaibigan ng dalawa na to. So basically makikita lang natin dito kung gaano talaga ka-close itong si Princess Yuri at saka nga itong si Brooke at kung anong klaseng relasyon meron itong dalawa na to. But then pagkatapos nga niya na ibalik ulit dito kay Candle at saka nga kay Brooke. At this time ay kinakausap nga ni Candle itong si Brooke at sinasabi niya kay Brooke na talagang gustong gusto niya pala itong si King Reuven. Pero ganun pa man rin, kahit na talagang gustong gusto niya itong si King Reuven, ay kontento na raw siya na naglilingkod siya dyan kay King Reuven bilang isang loyal na royal guard niya. But then ay pagkatapos nga niyan ay dito na ngayon nagsimulang umangat yung tensyon sa Kingdom Esperia dahil makikita nga na ito mga Celestial Dragon dumating na sa kingdom na to. So anong nangyari, nakasakay sa world government na barko ito mga Celestial Dragon. Tapos ayun, lumapag sila rito sa Kingdom Esperia at sinundan niyan yung pagdating ng Celestial Dragon dito sa Kingdom Esperia. Yung nagkasakit naman bigla itong si Candle at hindi lang basta-basta sakit yung dumapo sa kanya, matinding sakit yung nangyari nga rito kay Candle kasi tumagal yung kanyang pagkakasakit. So dahil nga dyan na sobrang tagal nung kanyang pagkakasakit, kaya yung mga tao rito sa Kingdom Esperia talagang lalungkot sila. So ibig sabihin talagang naapektuhan ng husto yung mga citizen ng Kingdom Esperia sa pagkakasakit nito ni Candle. But then nung gumaling naman na itong si Candle ay dito na nga ngayon in-announce ni King Reuven yung kanyang engagement kay Candle. So siguro nag-propose dyan itong si King Reuven dito nga kay Candle. But then ay pagkatapos nga nito yung sa pagkaka-announce na ni King Reuven sa kanilang engagement neto ni Candle, ay dito na nga ngayon pumasok yung misteryosong event dyan sa Kingdom Esperia. At ito nga ay dahil bigla na lang may misteryosong fog o misteryosong hamog yung biglang bumalot rito sa buong kingdom ng Esperia. So ang sabi nga ng leaker natin dito, in-engulf ng misteryosong fog na to itong buong kingdom ng Esperia. At dahil nga dyan ay talagang naapektuhan ng husto yung kalusugan ng mga taong nakatira rito. So yung ginamit nga na term ng leaker natin dito na damage yung health o yung kalusugan ng mga taong nakatira rito. Pero hindi lang yung kalusugan ng mga tao yung na-damage dyan. Kasi nga pati yung mga musical instruments nga raw rito sa Kingdom Esperia na-damage, nasira nga rin. Kasi nga ilang taon ba naman na balutin ng hamog ay ang kingdom nila, kaya yun na-damage pati yung mga kagamitan nila dyan. Pero kasi ang problema rito, yung mga musical instruments dyan sa Kingdom Esperia, ayan pala yung nagsosustain ng magandang ekonomiya nila. But then dahil nga nasira yung mga kanilang instruments dyan o yung mga musical instruments, kaya nangyari bumagsak ng tuluyan yung kanilang ekonomiya. So dahil rito hindi na makapagbayad ng tribute o makapagbigay ng tribute itong Kingdom Esperia sa Celestial Dragon. At dahil nga rito ay sinabi na ngayon ng world government na kung di makakapagbayad o makapagbigay ng tribute ay ang Kingdom Esperia sa mga Celestial Dragon, ay ang gawin nila, maging slaves na lang sila ng mga to. So napakalupit na offer mula dyan sa world government. Pero syempre dahil nga dyan ay hindi pumayag itong si King Reuven sa ino-offer sa kanila na maging slaves na nga lang itong kanyang kingdom. At ang ginawa ngayon ni King Reuven, nakipaglaban siya, nakipagdigma siya dyan mismo sa world government. At now dahil nga sa nakipaglaban na itong Kingdom ng Esperia dyan sa world government, kaya nagdulot to ng malaking apoy dyan na sa Kingdom ng Esperia. At di kalaunan, itong apoy na to ay talagang lumaki yan at nilamon nito itong buong kingdom na ng Esperia. So in short ay nagkagulo-gulo na nga sila rito. At dito na nga ngayon pasok sa eksena itong si Brooke dahil makikita na dali-dali tumakbo na itong si Brooke dun sa eksena. So kung saan nangyayari yung labanan. At ito ngayon pagdating ni Brooke, nagulat siya sa
makita niya dahil etong si Gunko naka-stab na yung kanyang espada kay King Ryuven. So ang ibig sabihin, sinaksak na ni Gunko o ni Princess Shuri ay ang si King Ryuven. At sa dulo nga ng chapter na to ay makikita na itong si Princess Shuri pati na itong si King Ryuven, pareha sila may mga sungay na at saka may mga pakpak ng katulad nga sa demonyo. So dito sinabi na itong dalawa ay under sila ng Domi Rivers. So not necessarily naman na talagang si Imo-sama in person yung pumunta dyan sa may Kingdom Hesperia katulad ng ginawa niya rito sa may Elbaf. So baka may pinoses lang dito itong si Imo tapos yung Dinomi Rivers niya. Itong sila Gunko pati nga itong si King Ryuven. Kasi ang tanong nga rito ay kaya ba ni Imo-sama na mag-Domi Rivers kahit na wala siya doon mismo sa area kung sino yung kanyang i-Domi Rivers. But anyways yun nga guys pagkatapos nga nito yan hanggang dito lang. Itong si spoiler natin chapter 1185. So yan, meron ba kayong mga comments o mga violent reaction patungkol rito sa chapter natin kasi parang naglaglag ng bomba si Oda dito. But yun nga guys kapag lumabas na yung full chapter nito pati yung mga updates patungkol kay chapter 1185 ay i-update ko na lang kagad kayo guys. So yun naman at ulit ay maraming salamat sa panonood dito sa channel natin. So lagi mag-ingat. God bless niyo lahat at kita-kits tayo ulit.